Kapag naririnig natin ang salitang Antikristo, agad na pumapasok sa isip ang takot, mga palaisipan at samut-saring haka-haka. Pero sa pagkakataong ito, iiwan natin ang lahat ng opinyon at alamat sa labas. Hahayaan nating ang kasulatan mismo ang magliwanag. Hindi ito katang-isip, hindi ito tsismis sa internet, at hindi rin ito buod ng mga aklat na hindi bahagi ng Biblia. Ito ay isang tapat na paglalakbay sa pahina ng salita ng Diyos upang kilalanin kung sino, ano, at paanong kumikilos ang tinatawag na Antikristo ayon sa mga pahayag ng Biblia. Kung naghahanap ka ng nilalamang makapagpapalakas ng loob, magtutuwid ng maling kuro-kuro, at maghahatid sa iyo sa mas malinaw na pagkaunawa sa panahon, dito tayo magsisimula sa liwanag ng salita. Mahalagang tandaan, sa Biblia unang lumitaw ang salita at konsepto ng Antikristo sa mga sulat ni Apostol Juan. Siya ang gumamit ng mismong katawagan at mula roon masusundan natin ang landas ng pagkaunawa. Itinuturo ni Juan na may darating at mayroon ding maraming Antikristo, mga taong kumikilos laban kay Kristo at umaangkin ng mga posisyong laban sa katotohanan tungkol sa Kanya. Sinasabi ng kasulatan na mayroong partikular at matinding figura sa katapusan ng panahon. Ngunit may mga nauna ng diwa ng paglaban kay Kristo sa kasaysayan. Tingnan ang pahayag na ito sapagkat dito natin unang inuugat ang konsepto. Unang Juan versikulo 2 talata 18 at unang Juan versikulo 2 talata 22. Dito malinaw na ang palatandaan ng huling oras ay ang pagdami ng mga lalabag sa tunay na pagkakakilanlan ni Jesus. Kung gayon, sino ba si Jesus ayon sa kasulatan? Siya ang ipinahayag na anak ng Diyos, ang Kristo, ang tagapagligtas. At dito rin makikita kung paano sinasalungat ng Antikristo ang pinakaubod ng Ebanghelyo. Tinatanggihan ang Ama at ang Anak. Tinatanggihan na si Jesus ang Kristo. Kaya ang diwa ng panlilinlang ay titira sa puso ng usaping ito, ang pagbura o pagbabaluktot sa katotohanan ukol sa pagkatao at gawain ni Kristo. Basahin ang matitinding babala, unang Juan versikulo 4 talata 3, at ang pahayag tungkol sa mga manlilinlang, ikalawang Juan versikulo 1, talata 7. Mula pa lamang dito, alam na nating hindi lang ito larawang politikal o ekonomiko. Ito ay digmaan sa katotohanan tungkol kay Kristo. Ngunit hindi lang si Juan ang nagsasalita tungkol sa huling malaking paglilinlang. Maging si Daniel, daan-daang taon bago dumating si Jesus, ay naglarawan ng makapangyarihang puwersa, natataas at magsasalita ng paglapastangan, aapi sa mga banal, at magtatangkang baguhin ang mga itinakdang panahon at batas. Ang larawang ito ng maliit na sungay ay madalas ituring na nakaturo sa parehong kapangyarihang lumalaban sa Diyos. Isang huwaran ng Antikristo na uusbong sa kasaysayan at tatayog sa huling panahon. Pansinin ang mga pahiwatig, Daniel versikulo 7 talata 8 at Daniel versikulo 7 talata 25. Sa mga talatang ito, nagiging malinaw na hindi lamang panandali ang panlilinlang ang ating kaharap. Ito'y sistematikong pagsuway na naglalayong sakupin ang isip, budhi at buhay ng bayan ng Diyos. Sinabi rin mismo ni Jesus na darating ang mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta, magpapakita ng mga tanda at kababalaghan upang kung maaari ay malinlang kahit ang mga hinirang. Kaya ang Antikristo ay hindi lamang katawagan. Ito ay larawan ng malawakang panlilinlang na suportado ng kapangyarihan at himala na hindi mula sa Diyos. Ang babala ni Jesus ay hindi para takutin tayo kundi para ihanda tayo. Magbantay, huwag padala sa takot. Huwag ring basta maniwala sa bawat bulong ng panahon. Makikita ito sa Mateo versikulo 24 talata 4. Mateo versikulo 24 talata 11 at Mateo versikulo 24 talata 24. Kapag ang puso ay hindi nakaangkla sa katotohanan, madaling lamunin ng magagandang salita, nakasisilaw ng mga pangyayari
at mapanlinlang na pangako. Si Apostol Pablo naman ang naglalarawan sa taong suwail na tinatawag ding anak ng kapahamakan. Ang isa na kumakalaban at nagbubunyi laban sa lahat ng itinuturing na Diyos o sinasamba at nauupo sa templo ng Diyos na nag-aangking siya ay Diyos. Ang paglalarawang ito ay sumasalamin sa rurok ng kapalaluan, ang pag-angkin ng pwesto at pagpuri na para lamang sa tunay na Diyos. Huwag lilingon sa kung sino ang sikat o pinakamalakas sa mundo. Ang tanging gabay ay ang pahayag ng kasulatan. Basahin ang seryosong babala at paliwanag ni Pablo sa 2 Tesalonica versikulo 2 talata 3 at ang paglalarawan ng mapanlinlang na kapangyarihan sa 2 Tesalonica versikulo 2 talata 9 at 2 Tesalonica versikulo 2 talata 10. Sa mga talatang ito, ipinakikita na gagamitin ng diwa ng Antikristo ang mga tanda at pambihirang gawa, ngunit mga huwad na dinisenyo upang akitin ang puso ng taong hindi umiibig sa katotohanan. Sa aklat ng pahayag, ang larawan ay mas binibigyang buhay sa pamamagitan ng simbolo at talinghaga, isang halimaw na umaahon, tumatanggap ng kapangyarihan at sinasamba ng marami. Isa pang halimaw na nagtataguyod ng unang halimaw, gumagawa ng mga tanda upang dayain ang mga naninirahan sa lupa. Pinapatingkad dito ang kalakhan ng sistema. Hindi lamang isang tao, kundi isang makinarya ng paniniil, panlulupig at pagsamba sa huwad. Tignan ang Pahayag versikulo 13 talata 1, Pahayag versikulo 13 talata 4, at Pahayag versikulo 13 talata 14. Makikita rin dito ang mahigpit na pihitan sa ekonomiya at pamumuhay. Isang tatak na nagdidikta kung sino ang makabibili o makapagbibili. Ang layunin, kontrolin ang daloy ng buhay hanggang sa puso ng pagsamba at katapatan ng tao. Suriin ang Pahayag versikulo 13 talata 16 at Pahayag versikulo 13 talata 18. Kung nagtataka ka kung bakit napakalakas ng panlilinlang na ito, tandaan na hindi ipinagkakait ng kasulatan ang paliwanag. Ang pusong tumatanggi sa katotohanan at mas umiibig sa kasinungalingan ay madaling bihagin ng kapangyarihan ng kasinungalingan. Kapag ang tao ay hindi tumatanggap ng pag-ibig sa katotohanan, ipinahihintulot na rin niyang bukas ang sarili sa mga huwad na tanda at pangako. Kaya ang tunay na laban ay hindi lang political o social. Ito ay espiritual. Labanan sa pagitan ng pag-ibig sa katotohanan at pagkahumaling sa kabulaanan. Kaya't pakinggan ang bigat ng pahayag, 2 Tesalonica versikulo 2 talata 10. Kung mahal natin ang katotohanan, magbabantay tayo, magpapasakop sa Diyos, at mananatili sa liwanag. Sapagkat ang kadiliman ay hindi makapagsasarili sa lilim ng katotohanan. Sa gitna ng lahat ng nakagugulat na imahe at mahihirap na talinghaga, tandaan na ang kasulatan ay hindi nilikha upang takutin ang bayan ng Diyos, kundi upang ihanda, aliwin at patatagin sila sa gitna ng mga bagyo. Kaya paulit-ulit ang utos, huwag magpadala sa sindak. Si Jesus mismo ang nagsabing, ang mga balita ng digmaan at kaguluhan ay hindi hudyat para mabalisa kundi paalala upang huwag malansi. Naroon man ang panlilinlang, nariyan din ang pangakong ang nananatiling tapat ay maliligtas. Pagnilayan ang mga paalala ni Jesus sa mga alagad sa Mateo versikulo 24 talata 6 at ang pangakong pagtitiis hanggang wakas sa Mateo versikulo 24 talata 13. Hindi natin tinatanggihan ang bigat ng mga hula, ngunit mas iniingatan natin ang puso laban sa pagod at takot sa pamamagitan ng pananatili kay Kristo. Kung gayon, ano ang praktikal na tugon? Una, sikapin ang malinaw na pagkilala kay Kristo ayon sa salita. Ang Antikristo ay laging umatake sa mismong sentro. Sino si Jesus? Kaya marapat lamang na maging tiyak tayo sa pahayag ng Ebanghelyo. Ikalawa, sanayin ang puso sa pagsubok sa mga espiritu.
Hindi lahat ng kahangahangang himala ay mula sa Diyos. Itinuro ni Juan na susubukin natin ang Espiritu kung nagpapahayag ito ng totoo tungkol kay Kristo. Huwag hayaang ang damdamin, trending na mga pangyayari o dami ng tagasunod ang magpasya kung ano ang katotohanan. Ang pamantayan ay ang pahayag ng kasulatan. Tingnan muli ang bigat ng babala. Unang Juan versikulo 4 talata 3. Kung ang mensahe, ang himala o ang leader ay lumilihis sa katotohanan ng pagkatao at gawain ni Jesus, hindi iyon mula sa Diyos. 3, maging handa sa paninindigan. Inilarawan ni Daniel na ang kapangyarihang lumalaban sa Diyos ay aapi sa mga banal at magtatangkang baguhin ang itinakda ng Diyos. Sa madaling salita, may presyong kaakibat ang pananatili sa katotohanan, ngunit hindi ito pwedeng tambakan lamang ng tapang na mula sa sarili. Ito'y lakas na nagmumula sa Diyos. Kaya hindi katakatakang inuutos sa atin ang buong balutin ng Diyos upang makapanindigan sa araw ng kasamaan. Pakinggan ang hamon. Efeso versikulo 6 talata 10 at Efeso versikulo 6 talata 11. Sa ganitong paraan, ang paninindigan ay hindi hambog na tapang. Ito ay mapagkumbabang pagsasakbat ng katotohanan, katuwiran, ebanghelyo ng kapayapaan, pananampalataya, kaligtasan, at salita ng Diyos. 4, itanim sa isip na ang huwad na tanda ay hindi sukatan ng katotohanan. Sa pahayag ni Pablo, ang pagdating ng suwail ay ayon sa paggawa ni Satanas, na may buong kapangyarihan, tanda, at mga himala ng kasinungalingan. Kaya posibleng makakita ang mundo ng mga bagay na kahanga-hanga na magbubunsod sa pagsamba sa huwad. Ngunit walang kapangyarihan ang kasinungalingan laban sa pusong nagmamahal sa katotohanan. Kaya, ang tanong ay hindi gaano kaganda ang tanda, kundi tinutulak ba tayo nitong sumunod kay Kristo ayon sa Ebanghelyo? Iyan ang linya ng pagkilala. Basahin muli ang paalala. 2 Tesalonica versikulo 2 talata 9. 5, pahalagahan ang awa ng Diyos sa kanyang babala. Ang lahat ng hulang ito, mula kay Daniel, kay Jesus, kay Pablo, at kay Juan, ay hindi para palayasin tayo sa liwanag, kundi para akayin tayong manatili doon. Kapag sinabi ni Jesus na darating ang mga manlilinlang, hindi para matuyo ang loob natin, kundi para mas lalo tayong kapit sa Kanya. Kapag inilarawan ni Pablo ang suwail, hindi para mawalan tayo ng pag-asa, kundi upang makita nating may takdang oras at may wakas ang paghahari ng kasinungalingan. At sa pahayag, bagamat nakapangingilabot ang larawan ng halimaw, may malinaw na katapusan. Ibabagsak ng Diyos ang kapangyarihan ng kasamaan. Makikita ito sa pahayag versikulo 11 talata 20, kung saan malinaw ang tagumpay ng kordero at ang pagbagsak ng mga huwad na kapangyarihan. 6, huwag kalimutan ang layunin ng katapatan, hindi lang upang makaligtas, kundi upang sumamba sa tunay. Ang pinakabuod ng laban sa Antikristo ay pagsamba. Kanino ang ating puso? Kung ang sistema ng mundo ay unti-unting hinihikayat ang tao na sumamba sa huwad sa pamamagitan ng ginhawa, takot o paghanga, ang tugon ng bayan ng Diyos ay lalong matatag na pagsamba sa Diyos at pagiging tapat kay Jesus. Kaya madaling maunawaan kung bakit hinahawakan ng kasinungalingan ang sirkulasyon ng kabuhayan sa pahiya. Pahayag versikulo 13 talata 16. Sapagkat kung sinisikil mo ang hininga ng bawat araw, dudurog ka ng konsensya at pilit mong ibebenta ang katapatan. Ngunit ang katapatan ng mga banal ay hindi nabibili. Sa praktikal na antas, paano tayo magbabantay? Una, isapuso ang salita araw-araw. Ang panlilinlang ay napapalambot kapag kabisado ng puso ang tinig ng pastol. 2, manalangin ng may kababaang loob. Ang mayabang na kaalaman ay madaling masilo. Ang mapagkumbabang puso ang kumakapit sa biyaya. 3, makiisa sa bayan ng Diyos. Ang pag-iisa ang gustong samantalahin ng kaaway,
Ngunit sa loob ng komunidad na nakaugat sa salita, mas malinaw ang pagkilala sa katotohanan. Sa ganitong paglalakbay, gumagabay ang paalala ni Jesus. Mateo versikulo 24 talata 4. Magbantay upang hindi malinlang. Huwag ding kalimutan na ang pagtitiis hanggang wakas ay bunga ng tunay na pananampalataya. Mateo versikulo 24 talata 13. Mahalagang linawin, ang kasulatan ay hindi nag-iiwan ng eksaktong pangalan, petsa o mukha ng Antikristo. Sa halip, ibinibigay nito ang mga palatandaan at diwa ng kanyang gawain. Kapag hinanap natin ang pangalang wala sa Biblia, lalayo tayo sa bilin nito. Ngunit kapag isinuot natin ang lente ng kasulatan, ang kanyang pagkapalasyo, panlilin lang, pagsalungat sa katotohanan tungkol kay Kristo, pag-angkin sa pagsamba, at paghahangad na kontrolin ang buhay, makikilala natin ang diwa ng Antikristo saan man ito sumulpot. Kaya pagmasdan ang kabanata ng panahon, ngunit huwag ihiwalay ang sarili sa lakas ng salita. May sapat na liwanag ang Diyos para sa bawat hakbang na kailangan natin. Kung ikay nangangamba sa marka na binanggit sa pahayag, tandaan kung bakit ito mahalaga. Ito'y palatandaan ng pagsang-ayon sa sistemang laban sa Diyos, isang tatak ng katapatan sa huwad. Ngunit ang kasulatan ay hindi nagtutulak ng histerya. Nagtuturo ito ng katapatan sa gitna ng pagpipilit ng mundo. Anumang anyo ang ibinibigay ng panahon sa marka, ang puso ng usapin ay pagsamba at katapatan. Kaya sa halip na matakot sa kung anong teknolohiya o lagda, ituon ang puso sa kung kanino ka tunay na nakatalaga. Iyan ang diwa ng Pahayag versikulo 13 talata 16 at Pahayag versikulo 13 talata 18. Ang tanong ay laging ito, kanino ang ating puso, sa Diyos o sa huwad? Ang isa pang mahirap na bahagi ay ang pag-uusig. Walang sugar coating sa kasulatan, may pagdurusa. Inilarawan ni Daniel na aapihin ang mga banal. Inilarawan sa pahayag na ang mga ayaw sumamba sa halimaw ay pahihirapan at ituturing na parang kaaway. Ngunit hindi ito katapusan ng kwento. Sa mga huling kabanata, maliwanag ang tagumpay ng Diyos at ng Kordero sa lahat ng kaaway. Ang mga tapat ay hindi mawawasak. Sila'y itinataguyod, pinatatag, at sa huli ay binibigyan ng bahagi sa tagumpay ni Kristo. Kaya mahalaga ang pananaw, ang pagdurusa ay hindi kabaligtaran ng tagumpay, kundi landas patungo sa luwalhati. Huwag sukatin ang katapatan sa dami ng pumapalakpak. Sukatin ito sa kabigatan ng krus na kaya mong buhatin, sapagkat si Kristo ang lakas mo. Pagnilayan ng Pahayag versikulo 19 talata 20 at ang larawan ng pagkatalo ng huwad na sistema. Sa lente ng kasaysayan ng kaligtasan, ang Antikristo ay huwad na anino, sumasaklaw, nagtatangkang pumalit, at lumalamon sa sambayan ng kusang lulukob sa dilim. Ngunit ang anino ay walang sariling ilaw. Ang liwanag lamang ng anak ng Diyos ang nagpapalayas nito. Kaya't ang pinakamahalagang gawain sa panahong ito ay ang lumakad sa liwanag. Isapuso ang ebanghelyo, ipamuhay ang kabanalan, at iukit sa kaluluwa ang pag-ibig sa katotohanan. Kung saan nangingibabaw ang pag-ibig sa katotohanan, doon nababasag ang kapangyarihan ng panlilinlang. Kung saan nananatili ang mga anak ng Diyos sa kanyang salita, doon nabubunyag ang huwad at lumiliit ang kapit ng takot. Isang mahalagang pagwawakas sa bahaging ito. Ang kwento ng Antikristo sa Biblia ay hindi sentro ng ebanghelyo. Ang sentro ay si Kristo mismo. Ngunit dahil sinasalungat ng Antikristo ang sentrong iyon, kailangan nating unawain ang kanyang galaw upang mas lalo tayong mapasakop sa hari ng liwanag. Hindi tayo naudyok upang maglista ng mga pangalan o manghula, kundi upang tumuwid ng landas, magbantay at magtiwala. Kapag si Jesus ang nasa sentro, ang anumang huwad, ganoon man ito kalakas, kakinang o kasikat, ay malalantad at mawawalan ng kapangyarihan sa ating puso. Sa gayong pananaw, ang babala ng kasulatan ay nagiging biyaya, pader na nagbabantay sa atin at ilaw na umaakay pabalik kay Kristo.
Bago natin ipagpatuloy ang mas detalyadong paglalapat at pagbubuklod-buklod ng mga hula sa susunod na yugto, yakapin natin ang tatlong mahalagang alaala mula sa mismong salita. Una, ang katotohanan tungkol kay Kristo ang ubod ng laban. Huwag iwan ang ebanghelyo, doon tayo ligtas. Unang Juan versikulo 2 talata 22. Ikalawa, ang panlilinlang ay mabisa lamang kapag hindi umiibig ang tao sa katotohanan, kaya alagaan ang puso. Ikalawang Tesalonica versikulo 2 talata 10. Ikatlo, ang tagumpay ay tiyak at nasa panig ng kordero, kaya manindigan ng may pag-asa. Pahayag versikulo 11 talata 20. Sa ganitong paalala, ang kaalaman ay nagiging pananabik at ang babala ay nagiging aliw na humahawak sa atin hanggang dumating ang ganap na liwanag. Kung ikaw ay nanonood at nagsasabing, "Paano kung mahulog ako sa panlilinlang?" Tugon ng kasulatan, manatili ka sa salita, sa panalangin at sa komunidad ng mga mananampalataya. Huwag mong isarado ang pinto sa liwanag, sapagkat ang liwanag ang nagpapalayas ng anino. At sa bawat araw isuko ang iyong puso kay Jesus. Siya ang hari na hindi nagpapataw ng huwad na marka, kundi nagtatatak ng buhay at pag-asa sa mga tumatawag sa kanyang pangalan. Sa gayong paraan, kahit lumalim ang gabi, hindi tayo mawawalan ng pag-asa, sapagkat kilala natin ang ating pastol at kilala ng pastol ang kanyang mga tupa. Sa paglalakbay na ito sa kasulatan, huwag nating kalimutan ang pinakamagandang balita. Ang kadiliman ay may hangganan, ngunit ang liwanag ng Diyos ay walang katapusan. Ang mismong mga teksto ng Biblia na nagsasalaysay tungkol sa Antikristo ay mga paalala rin ng katapatan ng Diyos sa kanyang bayan, kung paanong pinahintulutan niyang maitala ang mga babalang ito. Gayon din niya pinangangalagaan ang mga mananampalataya sa bawat henerasyon. Kaya huwag tayong mabitag sa pangungulila o pangamba. Sa halip, punuin natin ang puso ng panalangin, ang isip ng katotohanan at ang buhay ng pagsunod kay Kristo. Sa gayong paninindigan, anumang anyo ng Antikristo ang kumatok sa pinto ng panahon, wala itong matatagpo ang puwang sa puso na puno ng pag-ibig sa katotohanan at pag-ibig sa hari ng katotohanan. At kung may huling tanong na dapat mong dalhin sa panalangin sa pagtatapos ng bahaging ito, ito iyon. Panginoon, palalimin mo ang aking pag-ibig sa katotohanan nang sa gayon ay hindi ako malinlang. Sa panalangin ito, tinatanggap natin ang awa ng Diyos na hindi lamang nagsasabi kung ano ang darating, kundi nagsasanay sa atin upang manatiling tapat hanggang wakas. Sapagkat ang tunay na katapatan ay hindi magiting na pagbanggit ng misteryo, kundi mapagkumbabang pagsunod sa malinaw na tinig ng salita, araw-araw, hanggang sa dumating ang ganap na liwanag. Sa liwanag na iyan, nagigising ang pag-asa, tumitibay ang loob, at lumalakas ang ating dalangin. Maranatha. Panginoon, pumarito ka. Sa pagpapatuloy ng ating paglalakbay sa kasulatan tungkol sa Antikristo, sisid tayo ngayon sa mas praktikal na pagsasapamuhay. Paano magbabantay? Paano kikilalanin ang panlilinlang? At paano mananatiling tapat sa gitna ng unos? Lahat batay lamang sa mga pahina ng Biblia. Hindi ito para patakutin ang sinuman, kundi para magturo ng katalinuhan at pag-asa. Ang wika ng Biblia ay malinaw. Ang laban ay unang-una sa larangan ng katotohanan tungkol kay Jesus. Kaya't ang ating unang tungkulin ay ang palalimin ang pagkakilala sa Kanya. Binabalaan tayo, subukin ang bawat espiritu kung nagpapahayag ng tama tungkol kay Kristo, sapagkat ang maling pagpapahayag kay Jesus, ang ubod ng diwa ng Antikristo, ito ang saligan ng pagkilatis na paulit-ulit na itinuro. Unang Juan versikulo 4 talata 1 at Unang Juan versikulo 4 talata 3, kung saan ang mensahe ay naglilihis sa tunay na pagka-Diyos at pagkatao ni Kristo. Doon lumalakas ang anino ng panlilinlang, isang malalim na babalari ng iniwan ng Panginoong Jesus tungkol sa mga tanong na saan at kailan.
sapagkat darami ang magsasabing narito o naroon siya, o may magsasamantala sa takot upang itulak ang mga tao sa maling pagsamba. Ang tugon ni Jesus ay hindi pala isipan kundi payak na utos. Magbantay, huwag padaya, at huwag hahabol sa bulong ng panahon. Basahin ang kanyang babala. Mateo versikulo 24 talata 4 at Mateo versikulo 24 talata 24. Ang panlilinlang ay kadalasang nakabalot sa mga kababalaghan at nakasisilaw na tanda, subalit ang pamantayan ng katotohanan ay hindi dami ng tagahanga o nakakaamang pangyayari. Ang pamantayan ay ang tapat na patutuo kay Jesus ayon sa Ebanghelyo. Si Apostol Pablo naman ay naglarawan ng taong suwail na nag-aangking Diyos at nauupo sa templo ng Diyos. Hindi niya ibinigay ang pangalan, petsa o eksaktong mukha. Sa halip, ibinigay niya ang mga palatandaan ng pagtaas ng kapalaluan, ng pagupo sa pwesto ng pagsamba at ng mapanlinlang na mga tanda. Ang sabi niya, may humahadlang sa ganap na paglitaw nito hanggang sa takdang panahon. Sa madaling sabi, may soberanong kontrol pa rin ang Diyos sa takbo ng kasaysayan. Walang puwersang makakalagpas sa kanyang pasya. Sulyapan ang mga pahayag na ito. 2 Tesalonica versikulo 2 talata 3. 2 Tesalonica versikulo 2 talata 6 at 2 Tesalonica versikulo 2 talata 7. Kapag dumating ang sandali, lilitaw ang suwail. Ayon sa paggawa ni Satanas na may tanda at himala ng kasinungalingan, ngunit hanggang doon lamang ang autoridad nito. Dito mahalagang tandaan ang dulo ng kwento. Hindi sa Antikristo nagtatapos ang kasaysayan, kundi sa maluwalhating pagpapakita ng Panginoong Jesus. Mismong si Pablo ang nagsabi na ang Panginoon ay wawasakin ang suwail sa hininga ng kanyang bibig at papawiin sa ningning ng kanyang pagparito. Kaya't ang pananaw ng mananampalataya ay hindi pangamba kundi pag-asa. Ang huling salita ay laging kay Kristo. Basahin ang malinaw na pag-asa. 2 Tesalonica versikulo 2 talata 8. Ang kapangyarihan ng kasinungalingan ay tila malakas, ngunit nauupos sa harap ng liwanag ng anak ng Diyos, gaya ng gabi na kusang umurong kapag sumikat ang araw. Sa aklat ng Daniel, may larawan ng maliit na sungay na magsasalita ng paglapastangan. Aapi sa mga banal at magtatangkang baguhin ang mga itinakdang panahon at kautusan. Nakakakilabot ang imaheng ito dahil binabaling nito ang ating pansin sa isang kapangyarihang hindi lamang nagpapahirap, kundi nagnanais ding sakupin ang konsensya at pamantayan ng buhay. Ngunit kahit sa gayong larawan, ipinakikita rin ang hatol ng Diyos. May takdang panahon at may katapusang iginuhit ng kataas-taasan. Tingnan ang mga pahayag. Daniel versikulo 7 talata 8 at Daniel versikulo 7 talata 25. Mapapansing hindi tayo iniiwan sa dilim. Tinuturuan tayong magbantay at sabayang kumapit sa katiyakan na ang hatol ng Diyos ang magtatakda ng huling kabanata. Samantala, sa pahayag ni Juan, humaharap sa atin ang larawan ng dalawang halimaw. Ang isa'y tumatanggap ng kapangyarihan at sinasamba, at ang isa'y nagpapalaganap ng pagsamba, sa una sa pamamagitan ng mga tanda. Ang mundo'y hinahawan sa iisang direksyong disiplinado, tatak sa kamay o noo, upang mahigpitan ang galaw ng pang-araw-araw na pamumuhay, bili, benta, hanap buhay. Ngunit tandaan, ang pinatatamaan ay hindi lamang ekonomiya. Ang pinakaubod ay pagsamba at katapatan. Kung sino ang sinasamba, doon papasok ang puso. Basahin ang Pahayag versikulo 13 talata 14. Pahayag versikulo 13 talata 16 at Pahayag versikulo 13 talata 18. Hindi tayo sinugo upang hulaan ang eksaktong anyo ng marka, kundi upang tiyakin kung kanino titibok ang ating puso sa oras ng pagpili. Ngayon, paano kikilalanin sa araw-araw ang diwa ng Antikristo? Ang sagot ng kasulatan,
tumanaw sa bunga. Ang huwad na propeta ay makikilala sa bunga ng kanyang aral at buhay. Kung dinadala ng aral ang mga tao palayo sa pagsunod kay Kristo, kung pinapalitan nito ang sentro ng ebanghelyo ng ibang puso, kapangyarihan, kayamanan o kapurihan, naroon ang amoy ng panlilinlang. Pakinggan ang panuntunan ni Jesus. Mateo versikulo 7 talata 15 at Mateo versikulo 7 talata 20. At kung minsan ay tila mabunga ang kasinungalingan dahil sa mga tanda, ngunit inihahambing ng Biblia ang tunay na bunga sa kababaang loob at pagsunod sa utos ng Diyos, hindi sa karismang nakabibighani. Ang lakas na hinaharap natin ay hindi lamang nasa labas, laging sinasalakay ang loob, kaya't ang unang tanggulan ay ang puso na puno ng salita at panalangin. Itinuturo ng Biblia na ang bayan ng Diyos ay dapat isuot ang baluti ng Diyos, sinturon ng katotohanan, baluti ng katuwiran, sandalyas ng ebanghelyo ng kapayapaan, kalasag ng pananampalataya, helmet ng kaligtasan, at tabak ng espiritu na siyang salita ng Diyos. Ito'y hindi romantikong talinghaga, ito'y utos upang tumayo sa gitna ng kasamaan. Basahin ang Efeso versikulo 6 talata 15. Angkop na isulat bilang Efeso versikulo 6 talata 14 hanggang Efeso versikulo 6 talata 14 kemta 6 talata 17 kung naghahanap ng detalye, at ang himok Efeso versikulo 6 talata 11. Ang sumasandig sa salita ang nakakatayo sa gitna ng unos. Kapag usapin naman ang tibay sa pagsubok, ang tinatawag na pagliligtas sa pamamagitan ng pagtitiis, ang wika ni Jesus ay malinaw. Ang magtitiis hanggang wakas ay maliligtas. Hindi ito gantimpalang inuuwi ng sariling lakas. Ito'y biyaya na pinananahan ng Espiritu sa mga tapat. Ito ang dahilan kung bakit sa gitna ng mga babala, laging may kasunod na paanyaya sa paninindigan at pag-asa. Basahin ang hamon at pangako. Mateo versikulo 24 talata 13. At sa pahayag, binigyang diin ang pagtitiis ng mga banal na nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at nananatili sa pananampalataya ni Jesus. Ang wika ay hindi lang manatili sa loob, kundi sumunod sa utos ng Diyos sa gawa. Puntahan ang pahayag versikulo 14 talata 12. Isang mahalagang tanawin ng katapatan ay hango sa kwento ng 3 kabataang Hebreo na tumangging sumamba sa ginintuang larawan. Hindi nila inalok ang hari ng kompromiso. Mahinahong tumindig sila, nagsasabing kahit hindi sila iligtas, hindi pa rin sila yuyukod sa huwad. Ang kwento ay hindi inilagay sa Biblia upang sukatin ang tapang ng kabataan, kundi upang ipakita ang Diyos na sumasama sa mga tapat kahit sa apoy. Kung hahanapin natin ang kaluluwa ng paninindigan laban sa huwad na pagsamba, makikita natin dito ang huwaran. Basahin ang salaysay sa Daniel versikulo 3 talata 18 at ang kababalaghan ng pagliligtas sa Daniel versikulo 3 talata 27. Sa ganitong larawan, natututo tayong ang tunay na pagsamba ay hindi nabibili at hindi rin napipilitan. Pinaaalalahanan din tayo ng kasulatan na huwag maging sabik sa pagtakda ng araw o oras ng ganap na katuparan. Mismo ang Panginoon ang nagsabi na walang nakaalam ng araw o oras maliban sa Ama. Ang layo ng lihim na iyon ay hindi upang iligaw tayo sa haka-haka, kundi upang itulak tayo sa gising na pamumuhay, handa, nagmamasid at tapat. Kaya sa halip na maupo sa takdang petsa, tayo ay inaanyayahan sa araw-araw na katapatan. Tingnan ang paalala. Mateo versikulo 24 talata 36. Ang tunay na paghahanda ay hindi kalendaryong puno ng hula, kundi pusong puspos ng pagsunod. May isa pang mahalagang panimbang. Habang dumarami ang panlilinlang, lalong kinakailangang ipangaral ang mabuting balita sa lahat ng bansa. Ang sabi ni Jesus, kapag nasa saksi ang ebanghelyo sa buong sanlibutan, darating ang wakas. Kaya't ang sagot sa anino ng Antikristo ay hindi takip silim ng pag-asa,
kundi liwanag ng pagpapahayag kay Kristo. Habang ang mundo'y inaanyayahan sa maling pagsamba, ang iglesia ay inaanyayahan na itaas ang pangalan ni Jesus sa salita at gawa. Pakinggan ang dakilang pananaw. Mateo versikulo 24 talata 14. Dito natin nakikita na ang misyon ay hindi pahirap, kundi sandata ng liwanag laban sa dilim. Nariyan din ang paanyaya sa pag-ibig sa katotohanan. Ang dahilan kung bakit marami ang nalilinlang ay sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan. Ang lunas nito ay hindi lamang pag-alam ng tama, kundi pag-ibig sa tama. Pagsuko ng isipan at puso sa katotohanan ni Kristo. Kapag ang puso'y umiibig sa katotohanan, humihina ang bisa ng kasinungalingan. Kapag ang puso'y umiibig sa dilim, nagmumukhang nakakasilaw ang huwad. Kaya paulit-ulit ang paalala ni Pablo. 2 Tesalonica versikulo 2 talata 10. Ang hamon, alagaan ang apoy ng pag-ibig sa katotohanan sa pagbasa ng salita, panalangin at pagsunod. Isa pang huwaran ay ang mulat na pagsisiyasat ng mga taga-Berea na siniyasat araw-araw ang kasulatan upang tingnan kung gayon nga ang mga bagay na kanilang naririnig. Hindi silang maramdamin, sila ay masigasig at mapanuri. Iyan ang puso na hindi madaling lamunin ng anumang bagong aral sapagkat ang salita ang kanilang sukatan. Sa panahong mabilis ang impormasyon, lalong mahalaga ang ganitong ugali. Tingnan ang kwento. Gawa versikulo 17 talata 11. Kapag ang iglesia ay bereano sa puso, mahirap pasukin ng panlilinlang sapagkat ang ilaw ng kasulatan ang umiilaw sa bawat hakbang. Hindi rin dapat mawala ang paalala tungkol sa tunay na kapayapaan sa gitna ng unos. Sinabi ni Jesus na sa sanlibutan ay may kapighatian, ngunit sa Kanya ay may kapayapaan. Ang kapayapaang ito ang nagtatakda ng tindig ng mga tapat. Hindi takot, hindi taranta, kundi payapang handa. Kung iisipin, ang Antikristo ay kumukuha ng kapangyarihan sa galaw ng takot at paghanga. Ngunit ang kapayapaan ni Kristo ang sumisira sa pangil ng dalawang iyon. Dito naiiba ang bayan ng Diyos. Dahil sa tiwala sa hari, hindi sila naiikot ng galaw ng balita. Basahin ang pangako. Juan versikulo 16 talata 33. Sa wakas, hindi maiiwan ang maaliwalas na larawan ng tiyak na tagumpay. Sa pahayag, inilalarawan ang pagbagsak ng huwad na kapangyarihan at ang pagwawagi ng kordero. Hindi kailangang maging detalyadong mapa ng lahat ng pangyayari ang atin. Sapat na ang katiyakan na ang Panginoon ang maglalagay ng huling tuldok. Ang halimaw at ang huwad na propeta ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy, hindi dahil sa kapangyarihan ng iglesia, kundi dahil sa hatol ng Diyos. Ito ang tapos ng kwento ng kasinungalingan. Hindi ito walang hanggan at tiyak ang hustisya. Tingnan ang malinaw na dulo. Pahayag versikulo 19 talata 20. Kaya't kung minsan ay lumalakas ang unos, hawakan ang pangakong ito. Hindi kay Antikristo ang huling salita. Sa panig natin, ano ang ibig sabihin ng manatili kay Kristo? Ang sabi ni Jesus, manatili sa Kanya gaya ng sanga sa puno. Hiwalay sa Kanya, wala tayong magagawa. Ibig sabihin, hindi lamang pag-alam sa balita at hula ang susi, kundi ang araw-araw na pakikipag-ugnayan kay Kristo, sa panalangin, sa pagsunod, at sa pakikibahagi sa Kanyang katawan, ang iglesia. Ang bunga ng pananatili ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, mga tandang kaiba sa espiritu ng kapanahunan. Basahin ang paanyaya. Yon versikulo 15 talata 5. Kung tayo'y mananatili sa puno ng ubas, ang anino ng Antikristo ay walang pagkakapitan sa puso. May isa pang sumpong ng pag-asa. Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus. Ang mga kapighatian, panganib, at lahat ng pang-uyam ng panahon ay di katumbas ng tagumpay na ibinibigay ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Kaya't ang pagtatapat ay hindi inaalagaan sa sigaw ng tapang, kundi sa mahigpit na yakap sa pag-ibig ng Diyos
Sa ganoong pagkakahawak, ang tukso ng pagsambang huwad ay nawawala ng kinang. Pakinggan ang Pag-asa, Roma versikulo 8 talata 39 at Roma versikulo 8 talata 37. Ang mga talatang ito ang una ng kaluluwa sa gabing maingay. Mahalaga ring tandaan na ang ebanghelyo ay may kasamang panawagan sa kabanalan. Kung ang diwa ng Antikristo ay pagsuway at pag-angat laban sa Diyos, ang diwa ng mga banal ay pagsunod at kababaang loob. Kaya't ang pangangalaga sa kalinisan ng isip, bibig at gawa ay hindi maliliit na bagay. Ito ang baluti laban sa panlilin lang. Kung ang puso'y malinis at ang isipan ay nakatuon sa itaas, hindi madaling nakakalusot ang huwad. Pakinggan ang paalala. Filipos versikulo 4 talata 8. Ang pag-upo sa harap ng salita at pag-iwas sa dungis ng kasinungalingan ay praktikal na pagsasabuhay ng pagkilala sa kabutihan ng Diyos. Sa konklusyon ng ating serye, tandaan natin ang 3 poste ng pananaw. Una, kilalanin si Jesus ayon sa kasulatan, ang anak ng Diyos, ang Panginoon at ang Kristo. Kung mali ang pagkakakilala kay Jesus, lahat ay babagsak. Ikalawa, mahalin ang katotohanan. Hindi lamang malaman ito, kundi ibigin ito. Ang pusong umiibig sa katotohanan ang hindi madaling bihagin. Ikatlo, manindigan ng may pag-asa. Sapagkat ang dulo ng lahat ay ang tagumpay ng kordero, hindi ang kaluwalhatian ng kasinungalingan. Sa 3 posting ito, makakatayo ang kabataan, magulang, at sino mang tagasunod ni Kristo sa gitna ng alon ng panahon. Ang paalaala ni Juan, ang ating pangwakas na batong pamantayan, manatili sa inyong narinig mula sa pasimula, upang manatili kayo sa anak at sa ama. Dito nagiging matatag ang puso. Basahin. Unang Juan versikulo 2 talata 24. Kung nais mong isabuhay ito sa araw-araw, narito ang payak na daloy mula mismo sa kasulatan. Pakinggan ang tinig ng pastol araw-araw. Juan versikulo 10 talata 27. Subukin ang espiritu at mensahe sa liwanag ng ebanghelyo. Unang Juan versikulo 4 talata 1. Magsuot ng baluti ng Diyos. Efeso versikulo 6 talata 11. At itaas si Jesus sa iyong gawain at salita. Mateo versikulo 24 talata 14. Sa ganitong lakad, hindi man natin alam ang lahat ng detalye ng hinaharap, hawak naman natin ang kamay ng siyang may hawak ng hinaharap. At kung sa pagtulog mo ngayong gabi ay kumatok ang takot, banggitin sa iyong puso, Panginoong Jesus, sa iyo ako mananatili, sapagkat sa kanyang liwanag, ang anumang anino, ganoon man kalaki, ay kusang liliit at mawawala sa pagsikat ng kanyang kaluwalhatian.